Para sa kaalaman nyo, lahat, i-share nyo, nung araw na yun, nag-o-obserba tayo dun sa kapila. Obserbahan nyo naman, ang dami nila doon hapon eh. Nung magdidilim na, dahan-dahan nag-disperse sila. Pero nakita natin, may movement na sila doon sa GSI. So, ang nakita natin galaw, hindi galing sa atin yan, galing doon sa mga naka-obserba. Gumalaw yung mga bayan, gumalaw yung grupo ni Trillanes, tapos ginamit nila yung pangalan ng NBI. May kasama sila eh. Pero, dinidinate yan ng palasyo, laraw NBI. Sinasabi naman ni Matibag, wala kaming NBI dyan. Pero nung later on, sinabi niya hindi, pinapulong na nga namin siya. Pero may mga lumabas na video na NBI. Kasi nungalingan nila, pagtatakpan kasi may video. May kasamaan pa sila ng isang NBI na nahuli ng Senado. Doon tayo nagtataka kasi hindi naman bobo yung taong bayan eh. Ang sabi nila doon sa nahuli, yun raw is volunteer driver ng NBI. Kailan ka nagkaroon ng volunteer na driver ang NBI? Kaya mag-volunteer ka, driver ng NBI, wala kang sahod, volunteer ka. So doon tayo na, yung mga pronouncement nila, pinagkakanulungin sila. Hindi sinungaling talaga sila. Nakikita ng taong bayan. Ngayon, ang plano talaga nila ron, kaya sila nandun, harangin yung pagdating ni Bato. Kasi ang nakalagay doon sa guidelines, kailangan para mapalitan mo yung majority, minority, magpalitan, makuha mo yung numbers, kailangan 13 eh. Kung wala si Bato ron, hindi sila umabot ng 13, no sila. So may posibilidad malaki magtabla. So inaabangan talaga nila si Bato na huwag makatin. Si Botohan yun eh. Nakalusot. So hindi nila makatin, hindi nila ano na nalusutan sila. So gumawa sila ng senaryo. Pero sa atin, alam natin, hindi nila huli si Bato. Sa atin, baka mag-create sila malaking case sa lobby. Kasi kinakabahan natin kasi may kapasitin sila. Ang tanong, bakit si Aplaska ang sinibak? Hindi mo malaking tanong sir. Bakit siya sinibak? Kasi kabat siya ni Bato. Wala pang walang investigasyon sinibak eh. Dapat nag-imbestiga muna bago sinibak. Tapos sino sinibak sa kanya? Ombudsman. Wala siyang jurisdiction dyan eh. Senate yan eh. Yan eh, isang parte ng tatlong branches ng government. May sarili siyang patakaran, may sarili siyang seguridad. Yan dating, yung Senate, ang nagbabantay talaga dyan, kung di ako nagkakamali noon pa, Marine Corps talaga. Marine Battalion ang nagbabantay. Hindi pa pabayaan. Bakit Marine Battalion? Dito? Para magkaroon ng weight and balance. Pero ang nagtataka tayo rito, yung letter na hiningi ni Matibag sa GSIS, humingi raw ng tulong sa NBI yung GSIS para sa security. Anak ng teteng, 2,000 yung pulis rito eh. Hingi sila sa NBI. Dahil pulis dito, no? Hindi ka matiwala yung drama nila. Malapit na sila kasi ang logic natin, natural natin, pag yung nagsisinungaling sa umpisa yan. Lahat ng sasabihin nila sa susunod, puro kasinungalingan. Bakit? Pinoprotektahan lang nila yung unang kasinungalingan na ginawa nila hanggang ma-dead-end sila. Yan ang nangyayari sa kanila. So ito, bago tayo magtapos mabilis to. Ito yung makikita mo yung alyansa noong liberal sa administration. Bakit sila nakipag-alyansa sa administration? Panahon ng matandang Ferdinand Marcos, kung babalikan natin, liberal yan eh. Liberal si President Edralin Marcos Sr. Liberal siya. Ngayon, nung tatakbo siyang presidente, nag-shift siya, nasyonalista. So iniwan niya yung liberal. Nanalo ngayon yung nasyonalista. Panahon rin ni Ferdinand Marcos Sr. halos mawala na yung liberal. Post-war, sinuportahan ng US ang liberal. Kaya alam natin na nagsusuporta dyan hanggang ngayon is US. So ngayon, fast-track natin. Bakit nakipag-alyansa ngayon ang liberal, mga Dilawan kay Marcos? Kasi panahon ni Duterte, binura rin ni Duterte ang Dilawan eh. Halos mawala na sila eh.
Kaya galit na galit sila sa kay Duterte. Ngayon, their only vehicle para makaabot sila ng 2028 is si Marcos. Kaya nakipag-alyansa. Ito naman tangang administrasyon si Marcos. Bakit ka nakipag-alyansa sa grupo na ayaw ipalibing yung tatay mo? Bakit ka nakipag-alyansa doon sa grupo na nagpatalsik sa tatay mo? Yun ang question eh. So, wala silang magawa. Pero ito, huwag kayong pipikit ha. Karamihan na nakaupo sa gobyerno ngayon na ina-appoint is liberal. Mel Sarmiento, liberal yan. So, pagbanggit pa kayo ng iba na nakaupo ngayon, pinapalitan sila Sherda, baka maging DICT. So, marami ngayon. At mga hearing natin, baka palitan ni si John Victory Dimulya. Ano yan, bayad utang na loob ba yan, sir? Ito yung agreement nila. Kasi ang agreement nila, pa-take over mo ang liberal para magkaroon kami ng lakas sa 2028 at kahit pag nanalo kami, hindi ka makukulong, hindi kayo mahuhusgan ng taong bayan. Kaya tulungan nyo kami lumakas yung liberal. So yun ang nangyayari ngayon. Parang power sharing na sila ngayon. So, nagturuan na si Romualdez at saka si BBM. So, yun yung mga sasabihin ng iba drama, okay na, patulan natin kung drama yan. Pero hayaan natin kasi sila nag-self-destruct na eh. Kahit tawagin mo nating drama yan, kaya mo sila mag-away. Nakikita natin ang away nila kasi parehas na demonyo yan eh. Nag-merge sila. So, naging super demonyo sila ngayon. Yan. Napapansin nga, sir, nagkakapupulan na sila eh. Demonyo na sila eh. Ngayon wala na silang pupuntahan kundi pabagsak na lang. Super Saiyan. Nagkakapupulan na sila eh. Yan ang pupuntahan nila, historian. Ngayon, paalala lang sa kanila, pag yung tao talaga nagwala, ay tapos sila lahat. Malapit na yun, nararamdaman natin. Hindi lang naman dito sa Luzon eh. Tingnan mo sa Mindanao, nagkakagulo sila doon sa farm election. Magulo yun. Buti nga, nabigyan ng accreditation ngayon yung UBJB, yung partido nila Murat ng MILF. Kasi tinanggal si Murat eh, umalit si Makakuwa. Eh dati lang niya naman chief of staff yun. Pati tinanggap ni Makakuwa. Eh kakampi niya, gobyerno eh. Kahit wala siyang persa. Tapos gustong tanggalin ngayon si Iqbal, isang leader ng MILF. Magulo talaga. Nakikita nyo naman, may rally sila sa Mindanao. So, pag nagwala ang Mindanao, sigurado magwawala ang Visayas. So, kasunod lang ang ano natin. Ito bantayan nating mabuti kasi sa totoo lang, pag nagkamali sila rito, ano man gawin nila dyan, huwag nyo nang pagtiwalaan yung mga... Kasi hindi tayo nagkakasuhulan eh. Si Ligarda, tinatawagan ng mga oligarko. Si Cayetano, kinakausap, may deal sila. Deal tayo. Kasi pag na-impeach natin si Sara, sigurado ikaw ang OIC Vice President. Senate President ka eh. Ganun na yung mga deal nila eh. Ay, susuportahan ka namin, pero ito yung agreement natin. So may mga ganyang pag-uusap na kahit hindi nila sabihin sa atin, alam natin ang nangyayari. So pag kumalaw yung langit, ito ang logic dyan. Kahit anong gawin natin, magwala tayo at ayaw pa ng langit, walang mangyayari. Pero kahit wala tayong gawin at gusto na ng langit, mangyayari lahat yan. Ganyan. Kaya tayo magbantay lang, wag nating awayin yung mga kapatid natin pulis kasi marami akong nakakausap sa kanila. Pagod na rin sila. At wala silang kasalanan dahil inutusan lang sila. So kakampi natin yung mga yan. Ang hinihintay nga nila, dumami tayo eh. Pag dumami tayo, wala na, maghubad na ng uniforme yung mga yan. Kasama sa atin yan. Ang totohanan. Kahit ang kasundaluhan natin, naghihintay lang ng dami ng tao. Kaya lang mahirap tayong mag-unite. Bakit? Hindi na mo yung nasa kabila. Yung mga buwang. O bakit tinawag natin silang buwang? Eh alam na nilang mali yung ginagawa nung sinusuporta nila, nasuporta pa rin sila. Hindi buwang. Di ba? Maaaring binayaran kasi pagkatapos niya, nandun yung nagbabayad eh, pila-pila sila eh. Kaya alam, tigba 500, yung mga leader, tigba 1,000. Sa hanay natin dito, alam natin, volunteer kayong lahat eh, sabi niyo eh. So, salamat sa inyo, kayo na lang bumubuhay. Ito, share ko sa inyo. Turuan ko kayo ha. Sabi ng mga foreigner na kaibigan natin na media, yung presidente nyo, durog na eh. Wala na yung pagkatadurog na eh. Bakit nananatili siya nakatayo? Kasi kontrolado niya ang mainstream media at kontrolado niya ang social media.
Okay? Paano nila nakokontrol? Yung mali, uulit-ulitin nila. Si Inday naglustay. Si Inday, Bratinela. Si Inday, yung confidential fund, inubos. Lahat ng ano, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon, ulit-ulit. So sa mga normal ng kaisipan, dahil paulit-ulit nila naririnig na papanood, parang totoo na sa kanila. So ganun ang ginagawa nila. So ang gagawin nyo, pagka may fake news, fake yan, hindi nyo alam pinagmulan, at saka negative, kalaban natin. Ang ginagawa pa nung iba sa atin, cut share. Tinutulungan nyo lang na mag-propagate yun. Spread yun. Hindi nyo, ang gagawin nyo, huwag nyo nang i-share. Mamamatay ng natural death yun. Tapos pag may mga basher kayo, i-block nyo agad para yung lahat ng blinak, mga putas sa lang isa-isang sulok. Kung magkakasama sila nun. Bahala sila magsabunutan, magbabagrot. Ngayon yung buhay mo mapayapa kasi wala kang basher. Di ba? Tandaan nyo ito, huwag na huwag kayong mag-share ng negative kasi pag sinare ninyo, lalong nagpo-propagate, yun ang gusto nila eh. Lumawak pa eh. Tapos babanatan ng isa, babanatan yung isa, mag-aaway, yun ang gusto nila. Kasi habang nag-aaway, lumalaki yung issue. Huwag mong patulad, huwag mong i-share, mamamatay ng natural death, matatakpan ng pang balita. O takpan nyo ng panibago. Yun ang style para manalo tayo sa laban. Tapos pansinin nyo yung mga ano nyo, di ba ang bagal mag-aim ng ano, kasi kontrolado na. Yung sinishare mo, umiikot na lang sa network of friends mo. Akala mo na si-share siya pero hindi na siya lumalabas. Kinokontrol nila yan at ang ginagamit nila, yung mga troll, marami silang troll. Marami yan. Hundreds yan. May mga cellphone. Trabaho araw-araw, binabayaran. At pangalawa, machine ang ginagamit nila, algorithm. Pag naglagay sila ng inputs, keywords, at lumabas doon, wala ka na, black ka na. So kontrolado nila yan. Akala nyo lang nasi-share yan. Ang gagawin nyo ngayon, galing sa vlog mo, huwag niyang isi-share yung vlog mo. Galing nyo sa page mo. Kasi pag sinare sa page mo, hindi masi-share yan. Ang gawin nila dapat, galing doon sa page mo, i-record rin nila. Para lumabas, galing sa kanila, hindi galing sa'yo. Kasi kung ikaw nakabantay na sa kanila, hindi na masi-share yun. Pero sa mga vlogger naman na naghahabol tayo ng views kasi may earning ng konti, yun ang ginagawa natin. Gusto natin i-share ng iba. Pero pag sinare, alam na kasi nila yung mga vlogger na pro Duterte. Alam na nila yan, ay pinapantay na nila. Kaya makikita nyo ang bagal na ng ano niya. Kaya ang gawin nyo, may isa pa kayong account. Hindi lang isa para marami kayong pang-plus. So yun yung mga bagay na kailangan maintindihan natin bakit nakatayo pa yan. Kaya nagtatap tayo sa mga foreign media na sila yung binabato natin sa kanila tapos galing sa labas papunta rito, hindi nila matitake daw.